Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Yan, so kung maalala nyo itong electric fan na ito, yan, ito yung inayos natin. Yung ang problema niya ay yung mechanism lang ng air swing niya dito, yung metal niya. So medyo nahigpitan ng mahigi yung screw. So inayos natin, niluwagan at saka nilubricate. Ayan, so okay na yung electric fan natin. Yan. So gagawa lang tayo ng mixing video guys tungkol sa pag-reading ng resistance ng isang electric fan. Yan, kasi meron po tayong subscriber na medyo nalilito siya sa connection ng high, medium, low. Yan, so ito yung tanong niya. So sa katanungan na yon, so parang nais niyang iparating na tama po ba na yung low resistance ay high speed at yung high resistance ay low speed. Ayan, so napaisip din ako mga kajitek, what if nagkakamali ako sa pagbigay ng ng statement tungkol sa speed ng isang electric fan. So sa mga nabanggit ko sa mga previous video ko ay binabanggit ko doon na ang mababa ang resistance ay ikinokonek sa high at ang mataas ang resistance ay kinokonek sa low. Ayan, so napaisip ako mga kajetek, baka naman nagkakamali ako. So pwede naman nating sabihin na yung low resistance ay sa low speed at yung high resistance ay sa high speed. So yung coil ng electric fan ay nag-i-induct yan ng magnetism. So pwede rin natin sasabihin na mas marami yung winding, mas malakas yung magnetism na kinikreate. Yan, gusto ko rin mapatunayan mga kajetek at samahan nyo ako. So, para malaman natin yung katotohanan kung alin ba yung tama. Mas mataas ba yung resistance sa low speed or mas mababa yung resistance ng high speed. Yan. So, yan yung ating i-prove mga kajetek. So, samahan nyo ako. Bubuksan natin tong electric fan na ito at kukunan natin ng resistance itong kanyang mga speed. Ayan, so kung mapapansin nyo, wala akong binago sa electric fan na ito dahil ang problema lang nito ay itong kanyang speed dito, itong kanyang mechanism ng swing. So intact yung connection niya dito. Ayan, so papakita ko sa inyo, umandar siya. Ayan, so ito yung kanyang low, medium, at ito yung kanyang high. Ayan, so bubuksan natin to para malaman natin, kukunan natin ng resistance reading para na rin sa lahat na makatulong din na maintindihan talaga yung connection ng isang electric fan. Yan, so kung bubuksan natin to, so hindi na natin bubuksan dito sa loob. So dito na lang sa ilalim. Yan, dito na lang sa ilalim para kasi dito lang naman tayo magte-testing sa mga speed niya. Yan, so bubuksan na natin siya mga kajetek. Okay, so ito na siya mga kajetek. So is OP po sa bawat po pag check natin or pag repair ng anumang appliances. So is OP po na naka-unplug po talaga yung yung mail plug niya sa saksakan para po sa safety mga kajetek. Ayan, so bubuksan natin to para maipakita ko rin sa inyo at the same time malaman ko rin na tama yung tinuturo ko na mas mataas yung resistance ng low kumpara sa resistance ng high. Yan, kasi hindi naman talaga tama na nagtuturo tayo ng mali mga kajetek. So bilang pag-prove po sa mga previous video natin, so ito na yung ito na yung proof. So kukunan natin siya ng resistance. Yan, so nabuksan na natin. Yan, so kung mapapansin nyo, ito yung kanyang power cord. Yan, itong blue at saka itong brown. Yan. So kung dito nakatap yung brown, so yung kasunod niyan is number 1, number 2, and then number 3. Ayan. So lagi pong nakatabi ng supply si number 1. So wala pong switch ng electric fan na ang katabi ni power supply ay si number 3. So kung ito yung low speed, ito yung medium speed, at ito naman yung kanyang high speed. Ayan. So kukunan natin siya ng resistance. So gamit tayo ng tester. Ayan.
So kung mag-testing tayo nito mga ka-Jetek, diretso lang tayo dito sa ano, itong supply na nakakabit dito sa white na wire. And then tester natin dito sa speed 1, speed 2 at saka speed 3. Ayan, so kasi naka-open naman yung ano, kasi naka-off naman tong ano, naka-off naman tong ating push button switch. Ayan. So open lahat yung circuit. So pwede natin siya kukunan ng resistance. Ayan. So muna natin yung tester natin. Okay, so sa pag-tester nito mga ka-Jetek, yung isang probe ng tester natin, ayan. So ilagay natin dito sa ano, linya na may nakakonect na common. Ayan. And then, yung isa ay i-test natin sa bawat speed na nakakonect dito sa push button switch niya. Ayan. So uunahin natin mga ka-Jetek yung low. So i-on muna natin yung ano, yung tester natin. Ayan. So lagay lang natin siya sa times 10. Ayan. And then i-adjust lang natin yung ano. Ayan. So i-zero lang natin. Ayan, so naka-zero naman yung tester natin. So testeran na natin siya. Ayan, ito. And then test natin dito sa number 1. Ayan, so kung makikita nyo mga ka-Jetek, ayan, meron siyang reading na 500. Ayan. So yung speed 1 yan, or yung low. And then yung speed 2, so yung reading niya mga ka-Jetek, ayan, below 500 na po. At yung speed 3, ayan, so nasa 340. Ayan, so klarong-klaro mga ka-Jetek na mas mataas yung ano, mas mataas ang resistance nitong low kumpara nitong high. Ayan, so ito yung low, medium at saka yung high. So mas mataas yung resistance niya. Ayan, so nasa 500 po yung resistance ng low speed. And then itong medium speed, ayan, nasa 440 po. And then itong high speed or number 3, ayan, nasa 340. Ayan, so klarong-klaro mga ka-Jetek na mas mataas ang resistance yung low speed kumpara sa high speed. So ibig sabihin, tama yung dinidiscuss natin, tama yung pinaparating ko na ano, na data para sa mga manonood, na mas mataas ng resistance si low speed kumpara ni high speed o yung number 3. Yan, si number 3 ay meron lamang 300 plus na resistance, ngunit si number 1 ay meron siyang 500 na resistance. Yan, so para mas maliwanagan tayo, so gagamit tayo ng ibang tester mga ka-Jetek. So meron akong digital tester dito. Ayan. So set lang natin siya dito sa continuity. So yung range ng tester natin merong 200 ohms at meron ding 20 k ohms. Ayan, so set lang natin siya dito sa 20 k kasi ilang pas 200 na po yung mga reading natin dun sa analog tester natin. So sa 20 k natin siya ilagay. Ayan, so ulitin natin yung mga tinest natin. So yung isa lagay natin dito sa common ng ano, yung may linya na may nakakonect na puti. Ayan, and then test natin dito sa low speed or number 1. Ayan, so kung mapapansin nyo dito sa digital tester natin, so may reading siya na 0.53 or 530 ohms. And then yung medium, kunan din natin ang resistance. Ayan, so meron siyang 0.47 or 470 ohms. Ayan, and then yung high speed or number 3, so meron siyang 0.35. Ayan, so 0.35 is equivalent to 350 ohms. Ayan, so ulitin natin yung low speed or number 1, meron siyang 530 ohms. And then si medium or yung panggitnang speed ay mayroong 470 ohms. Ayan, and then si high speed or number 3, meron siyang 0.35. Ayan, 0.35 ohms or 0.35 k ohms or 300 ohms. 350 ohms, I mean. Ayan, so klarong-klaro mga ka-Jetek na
yung sinasabi ko sa mga previous video ko ay tama, na ang resistance ng low speed ay mas mataas kumpara sa resistance ni high speed. Yan, so sana po ay mapanood ito ng isang viewers natin, subscriber, na medyo may kalituhan siya sa pag kuha ng reading ng resistance. So medyo nalilito siya. So parang sinasabi niya na yung mababa ang resistance ay dapat sa low ikabit. So mali po yun, dahil na-prove natin gamit yung dalawang klaseng tester natin at yung nakuha nating data ay nagpapatunay na ang resistance ng low speed or number 1 ay mas mataas kumpara sa resistance ng high speed or number 3. Yan, so sana po ay naliwanagan kayo mga ka-Jetek. Yan, so kung bago pa lang kayo sa aking channel, pwede kayo mag-subscribe. At kung gusto nyo pang ma-notify sa mga bago kong videos, i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo palagi kung mayroon akong mga bagong uploads. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood.